Magandang araw mga lods. Ayun, nandito na tayo sa ikatlong yugto mga lods. Pero bago yan mga lods, iuna ko na. Tuloy pa rin yung natin, mga raffle. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Totally ito, iuna ko na mga idol. Baka, kasi minsan nakakalimutan ko. Yung raffle natin, tuloy-tuloy pa rin yan. Tangkilikin natin mga lods. Yan? Kasi kanina mayroon akong kausap. Kahapon, totally. Umaano pa rin sila. Sabihin, sumasali. Bali, ilan na sila ngayon? 4 yata. Although, yung kaya nila, may 7, may 10. Ayan. Kaya, yun mga lods, pag ilalagay ko yung mga pangalan nila sa susunod na natin. Kayo mga lods, habang kasi dapat sana, di ba, sabi ko pagpahingahin ko sila, mga kids natin. Kaya lang, sinabi pagpahingahin, nagbilihan yung mga dinayo ako rito, tapos ayun, may nag-encourage uling iparapol. Kaya yan, tayo ulit. Although maganda yun mga lods, kasi meron naman paparating. Totally, paganda lang ng paganda yung Totally ako, sabi nga sa inyo, sa pag-iibon, yun naman ang tanggal ko, pa salin-salin, tapos pag kailangan mag-out, out mga lods. Ngayon, nagpupuntaan. Meron pa ang taga-abroad na si Jay. Kung tawagin yan, si Boss Jay yun, kaya okay lang siguro mga lods, kasi marami naman, kasi gaya nagpisaan na naman. Okay lang yan, at least di naman tayo maubusan ng ibon. Hindi, pag talagang mawawalan tayo na iba vlog, stop ko yan mga lods. So ganun lang mga lods, kaya tangkilikin nyo yung raffle para manalo kayo ng napakagandang yan, ipapakita ko sa inyo sa susunod na vlog yung yung kung gaano kagaganda yung natin. Bigyan ko na kayo ng tip. Merong pula ang mata. Yan. Yan mga lods. Iiwan na natin yan mga lods. Basta sali kayo mga lods. Entry kayo para tuloy-tuloy lang yung natin. Hindi tayo nabibitin sa patoka. Mga kailangan ng mga ibon natin. Okay mga lods. Iwan na natin yan. Punta na tayo doon sa topic natin mga lods. Ayan. Andito na tayo sa ikatlong yugto mga idol. Yung natin nung nakaraang vlog natin, yung tamang edad ng kids bago i-breed, diba no? Hanggang sa napunta tayo dun sa tema na nag-breed sila, diba no? So sa madaling salita, yung topic natin nung nakaraan, nag-inakay sila mga lods. So ngayon naman mga idol, naman yung dapat natin gawin, kasi sabi nga nung nakaraan nating vlog, baka naman matapos mo magtiyaga ng 8 buwan, 9 na buwan o 10 months, tapos namisa, bumaba, di ba no? Bumaba na sa nest box, doon naman madidisgrasya yung mga alaga natin mga lods. So ngayon, ang dapat natin gawin? Paano ba ang tamang treatment o tamang pag-aalaga sa mga inakay natin mga lods? Kasi totally mga lods, nangyari kasi sa akin yan na natin, naipisa natin lahat. Baga napapisa natin. Tapos kung kailan malalaki na, nasa flying cage na, nilagay natin sa flying cage. Yung iba nasa flying cage sila pero nasa baba pa lang sila, hindi sila makalipat pa ng kasi binabantayan ko naman yun kung mabubuli. So hindi naman sila nabuli. Ang problema mga idol, nadali naman sila ng mga predator mga idol, diba no? So ano dapat natin gawin treatment sa mga ganyan? Kasi ang ibon natin, hanggat hindi nakakalipad ng maganda yan, hindi pa siya sip sa madaling salita. So ngayon, ano dapat gawin? So ganito yan mga idol. Punta tayo dun sa pagbaba nila, di ba no? Lumaki na sila, kumbaga bumaba na sila sa nest box.
Totally, hindi naman sila sabay-sabay kasi ang gagawin naman natin, isang pa isa-isa, padala-dalawa nating nililipat. So ngayon, wala kang paglagyan. Nandun pa rin sila, nakababa na. Kasi mga lods, may mga alaga na mga kids na pag yung mga inakay nila medyo lumalaki na, nandun pa lang sa taas yan, umiitlog na yan. So madaling salita, pag ganyan yung mga alaga mo, nasa baba na yung may tendency ilang araw lang yan, no? Kasi nangyari sa akin yan, 2 weeks lang yata, namisa na naman. So ngayon, paano naman tong malaki na, di ba, no? So ganito, para ma-safe yung yung mga alaga natin, yun, kagaya na sabi ko nung nakaraan, sapinan natin. Habang nandun pa sila sa breeding cage, nakababa sila, lagyan ng sapin, kahit ano lang, yung tarpaulin, yan. Diba, no? Para madaling pag may puno na ng dumi, yung popo nila, madaling lukutin ako, yan, tatanggalin ko yung pakainan, lulukutin ko, tsaka kukunin ko gano'n. So, madali. Yun, lagyan ng sapin. Tapos kung may mga tabla-tabla kang maliliit, yan, sapinan mo para pandagan. Tapos yung gilid, ganun din, kung may mga kahoy-kahoy ka dyan, lagyan mo. Balutan mo. Kung wala, kahit yung screen na, alam mo yung screen na pambistaya yung bistaya sa buhangin. Yun. Hanggat maaari, balutan mo yun. Kaya mga kahit mga 6 inches o 8 inches, ikutan mo yun kung kaya mong ikutan, mga lods. Ako ganyan kasi ginagawa ko . So sa ganun, habang nasa kanlong pa sila ng mga parents nila, may iwasan mong masungkit sila ng mga predator. Diba, no? Ayun yun. Kasi sa totoo lang, ang mga daga na yan, napakagaling gumawa ng paraan niya, lalo yung bubuit. Napakahusay niya. O pusa. Baka minsan iniisip natin mataas, pero sa pusa walang imposible yan. Pag yan nanguyapit, sapul yan mga alaga natin, mga lods. So yun yung dapat natin titingnan. Ngayon hanggang sa pag nakikita mo, talagang kaya na nila, kumakain na sila. Kasi totally yan, mga lods, hanggat nandiyan sa pangangalaga ng magulang pa yan, nasa baba sila, bumaba na. Ano pa rin yan, nagpapasubo pa rin yan, hindi pa nila kaya yung sarili nila. So ngayon, pag medyo mag-produce na tayo ng yung kasi ganun talaga sa pag-ibon, mga lods, gagastusan mo talaga yan. So kailangan mag-produce na tayo ng panibagong cage. So kaya dapat nakahanda na yon. Kahit ano lang, yung DIY, ako DIY lang ako, mga idol . Wala pa tayong pambili ng mga matitibay na Totally ako tatanungin nyo, mas gusto ko yung makapal na yung ina-assemble ko, yung tag 400 na higit, 430 yata kung di ako nagkakamali. Yun, mas matibay kasi yun, tsaka hindi makakapasok basta-basta yung bubuit. Minsan pag yung bubuit pinilit niya, hindi na hindi na siya makakagalaw kasi naiipit. So napapatay yung bubuit, mga lods. Mas gusto ko yan, pero depende na sa inyo. Ang naman, depende sa area nyo . Kung less daga, less predator, mas maganda, mga lods. So yan, di ba, no? Pag nasa kanlungan na, ililipat mo na ngayon. Ayan. Pag marunong na silang kumain. Dapat, yung hindi, kahit di na masyadong malaking cage. Depende na sa inyo kung kasi depende lang sa atin yan. Kung marami tayong panggastos, mas maganda, mas malaki, di ba, no? Para mabilis yung ibon. Mabilis lumakas. So, yan, mga lods, nandun na sila sa pangalawa nilang cage, yung iwalay na sila sa kanilang mga parents. So, yun, pakakainin mo yun. Ako, ang ginagawa ko, mga lods, nilalagyan ko pang minsan may mga banga ako dito, yung paso. Kaya mga pakainan na hindi basta kung yung pwede nilang kanlungan. Mas maganda gawa ng yung nga inaisip ko minsan gawa ng parang mga box. Para kasi yung mga yan naghahanap pa rin mapagsisiksikan yan . So ganun, mga lods.
So hanggang sa lumalaki sila, tapos yung talagang malakas na lumipad, ayun, siguro more or less, nasa 2 months, ano? Kasi may isang buwan sila rito sa nanay. Ayun, tama, mga more or less 2 months. So, pagdating ng 2 months, talagang medyo pumapagaspas na, ililipat mo na naman sa mas malaki, mga lods. Nalagay mo na sila sa flying cage. Ayan. Kung wala namang kahit double cage lang, mga lods. Pero kung may pambili, mas maganda, mas malaki. Kasi ang ibon, lalo na yung inakay, mas maganda yan pag may mapang lumalaki, nakakapagaspas. Yung kagaya ng kung nakikita niya yung yung mga cage ko, di ba, ang lalaki. Gusto ko pa nga mas malaki dyan, mga lods. Alam mo yung ibon yung talagang tagtag na tagtag. Ang ibon kasi, mga lods, ang nature niyan talaga lumipad. Di ba, no? Hindi tumalon, manguyapit, hindi. Ang nature niyan lumipad. So, pag nakakalipad dyan, malakas yan, mga lods. Di ba? So, pag malakas ang ibon, so, iwas sakit yun, mga idol. Kaya yung laging nakatulang ko, di ba, no? So, ganun yung pagtitreat sa pag-aalaga ng inakay, mga lods. Di ba, no? So, ngayon, na sila, di malaki na. Nasa flying cage na. Yun, more or less siguro, mga 2 buwan na ilipat mo sila dun sa cage, tapos mga 1 buwan pa lilipat mo naman. Nasa 3 buwan, mga ganon, nasa malaking cage na sila. Ayun, malakas na ibon nun, mga lods. Kumbaga gradual, mga idol. Kasi dati kasi kaya gumawa ako ng ganitong content, in-upgrade natin yung kasi gumagawa ako parang kulungan lang ng manok. Siguro nakita nyo yung mga dating yung inakyat ko na giniba ko, aluminum pa naman din yun, mga lods. Giniba ko yun, tapos inakyat ko na lang sa bubong. Sa una, okay. Pero ang bandang huli, dumadami. Sabi ko, hindi, So yun, doon ako nag-umpisa. Dapat pala, magpagbaba nila sa cage. Tapos pag medyo okay na, marunong kumain, lipat mo na naman sa medyo malaking cage. Ngayon, pag talaga malakas na, pumapagaspas na, lipat mo na sa flying cage na malaki. Yan. So, doon na sila, mga lods. Kumbaga, doon mo na sila pagugulangin sa flying cage na yan. Ganun ang tamang pag-aalaga ng mga parakeets, mga idol. Kung gusto mong maging malalakas, iwas yung alaga mo. Kasi minsan yung pag masikip yan, nag-aaway-away. Tapos pag maliit, tapos mababa pa, maraming disaster. So pag malaki, kung may pambuli man na napasama ron, kasi hindi maiwasan yan, di ba, makaipon yan. Nakakalayo siya, mga lods. Di ba, nakakaiwas siya. So iwas bully. So yun, mga lods, yung part 3 ng natin, ng kumbaga ikatlong yugto ng ating na mula sa pinaris mo hanggang sa namisa, hanggang sa yung pinisa niya, nahiwalay hanggang sa naging ganap siyang kits, di ba, mga lods? So ngayon, nagtatapos na ba ron? Hindi pa, di ba, no? Paano naman? Kasi darating na yan sa mga lods. Paano ba naman yung tamang pagpapakain sa flying cage? Kasi iba yung pagpapakain sa flying cage, di ba, no? Tapos, paano yung tamang treatment? Kasi doon na papasok yung mga lods. Doon na papasok yung minsan may mga dadapo ng mga mga sakit-sakit minsan. Paano natin may iwasan yun, mga lods? Di ba, no? Paano yung tayong pagpapakain pag nasa flying cage siya? Yan. Kasi lang ang ibon, mga lods, ang buhay niyan, ikot-ikot lang. Mapipisa, magsasarili sa kulungan, pupunta sa flying cage, gugulang, magbe-breed. Paparis, magbe-breed. Iitlog, yan. Ikot-ikot lang yan, mga lods. So, ganun din ang gagawin natin sa vlog natin. Iikot-ikot lang tayo. So ngayon, sa susunod na topic natin, pag nasa flying cage na sila, so paano naman ang tamang treatment para mapanatili nating maayos. Diba, nakita niyo yung mga lumang vlog ko. At hanggang ngayon, kaya dinadayo tayo ng ating mga kalots.
iba daw yung dating ng mga ibon natin. Makukulay, makikinis, parang sisigla, malalaki, sa madaling salita, matawag doon, mga quality, yun ang madaling salita doon. Kung paiksiin mo, quality ng ibon. So paano magiging ganun ang ibon mo na magiging quality, makinis, malakas, maganda ang katawan, di ba, no? Less hindi masyadong nagkakasakit. So paano yun, mga lods? So yun ang unang yun naman ang susunod nating i-vlog, mga idol. So ngayon, iwan na natin yun, mga idol, yung episode na yun. Isisingit ko lang itong kay Rodolfo Torralba. Ayan. Hindi ako nagkakamali, si Lods Rodolfo Torralba. Ayan, shoutout sa iyo, Lods. Hindi ko natapos yung yung gusto kong itapik sa iyo, kaya ngayon isisingit kita. Ngayon, mga Lods, yung sa'yo, sabi mo nga 6 years ng totally binanggit ko na yan, siguro nakaka-relate yung ibang natin. 6 na taon na, tapos tumigil na siya yata nagkasapola pa, mga ganun yung yung kwento ni Idol eh. So ngayon, paano natin may iwasan yan, mga Lods? Ito, basahin ko yung basahin natin yung ni Lods. Sabi niya, ulitin ko lang, binasa ko na kahapon to. Lods, sabi niya, gaano ba karaming pinapakain sa breeder mo? Kasi yung breeder ko dati, naka 5 plots na, 6 years na, sa madaling salita. 6 years na yung breeder ko. Tapos din na nangitlog at nagkasapola. Yan. So, totally, ang problema talaga dun, Lods, yung kagaya ng sabi ko nga, parang tao. Kasi yung tao, pag sumobrang taba, lalo na babae, di ba? Tingnan niyo yung mga asawa natin. Ang mga panahon natin, sexy, di ba? Mga bata pa tayo. Di ba, no? Bakit ngayon, pag tinignan mo, iba ng itsura ng di ba, mga Lods, although, hindi naman lahat, kasi meron talagang mga babae, kahit umidad na, sexy pa rin, di ba, no? Swerte tayo pag Pero majority, mga pag nag-asawa na, nagiging sabi nga, dati ang balakang Coca-Cola. Nung medyo kumbaga sa ibon, 6 years na, ola na, mga Lods. Di ba, no? Ang dami ng para ng spiral. Parang rice terraces na yung no? Wala, biro lang to, mga Lods, lang. Compare ko lang para medyo may kwati tayo hindi yung puro seryoso tayo. So ngayon, mga Lods, ganito. Totally, minsan hindi rin lang sa pagkain yan eh. Yan, parang yung tao, pag nagkakaedad, dumihina na yung metabolism niyan. Kahit tama yung patoka mo, bakit ganun, nagkasapola? So siguro, maaaring maliit yung cage mo, Lods. Hindi na masyadong gumagalaw ang ibon mo. Yan ang isang number 1 na Pangalawa, baka sumusobra yung pakain mo. Yun lang naman ang panggagalingan ng sapola, Lods eh. Hindi nakakagalaw masyado yung ibon. Sobra sa pagkain. So tataba yan. Talaga magkakasapola yan. Di ba, no? So ngayon, ang maganda siguro, ang tanong ni Lods, paano magagamot? Di ba, no? O tsaka paano ba yung tamang diskarte para yung ibo? Kasi sayang yan, 6 years na sa'yo yan, Lods. Siguro gawin mo kung may area ka rin lang. Di ba, no? Yung hindi siya makakawala. Parang yung ginagawa ko doon sa ibon, di ba? Pinapakawalan ko. Kasi may cage pa eh. Cage na may cage yan. Kung may ganun ka, madali lang yan, gamutin yan, Lods. Di ba, no? Kasi dapat huwag mo nang pakain ng tanong mo eh. Gamutin mo muna. O, pag nagamot mo ngayon, ganito yung pagpapagamot niya. Siguro, ayaw ko kung veterans na si Lods. Kasi, mag-ibon din to si Idol eh. Ang gawin mo, kung meron kang pwestong gano'n, kagaya sa akin na pinapalipad ko, di ba, yung dilaw. Ganun, paliparin mo yung tuwing umaga, kahit 15 minutes lang. Pag dumapo, bugawin mo.
Ganun, para matagtag siya. Tapos kung sa hapon, kung di ka rin lang busy, ganun uli. Pakawalan mo siya. Kumbaga, lagyan mo siya ng special treatment. Huwag ka sa gumaling, mawala yung sapola niya. So ngayon, sa pagpapakain naman, ano lang, Lods, yun ang pinakadabis isang takal Kasi baka pag sinobra mong kontian yan, baka madedo naman yan. Siguro sa isang takal, i-reduce mo. I-reduce mo, tapos gulay, ganun. Lagi mo pakainin ng gulay, siguro mga 2 to 3 times a week. Like, yun, yung gulay na ano lang, yung wag naman siya magtatay, titingnan mo rin. Kaya sa ganung paraan mga Lods, bawasan mo ng konti yung pagkain niya, tapos gulay mo. Tapos yun, pinaka number 1 makapagpapagaling dyan yung paliparin mo siya. Di ba, no? Kasi ano na yan kung ang ibon mo, kung sa'yo tumanda yan, Lods, kumbaga rare na sa'yo yan Kaya ako, yung mga ano ko rito, yung mga unang-unang breeder ko, hindi ko inaano yun. Binabayaran ng more than 1K, hindi ko binibigay. Ano yan doon tayo nagsimula mga Lods. Kung pumanaw siya sa feeling natin, di ba mga Lods, papanaw siya. Pero hindi natin i-out yun. Kung ako hindi ko i-out yan kasi ano yan yan, dyan tayo nag-umpisa Yan ako, ilan na yung namatay kong breeder. Okay lang kasi ganun talaga. Pero yung i-out ko, palagay ko hindi binabayaran ng 1 to yung sabi ko, ayoko. Dagdagan mo na 0, pwede siguro. Siguro. Siyempre, rare na yan, mga Lods Yan, tingin ko kay Lods, mahal na rin yung ibon niya kasi ano na kasi yan kumbaga sa matagal na yung pinagsamahan yun, mo 6 years. Di ba? Ano yan, Lods, ipahinga mo tapos lagi mong iprat. Huwag mo nang paparisan. Paliparin mo ng paliparin yan. Yun lang naman na solusyon dyan. Di pag nasa kondisyon na uli, iitlog yan. Kasi ang ibon naman, Lods, hindi naman tumitigil yan hanggat buhay yan. Sa wild yan Kasi may nabasa akong dyan Kasi mahilig akong kahit yung pasaglit-saglit lang. Kahit anong ibon, mga idol. Yung nasa wild hindi tumitigil umitlog yan. Ngayon, kung tayo, halimbawa, kasi ang parakeets na ko, may nabuhay ng parang 15 years ba yun, yung nabasa ko, na 15 taon. Ba, napakaswerte mo. Kung umabot ng 15 years yung ibon mo, di ba, no? Tsaka, isa lang ibig sabihin nun, magaling kang mag-alaga ng ibon. Sabi mo, tumagal sa'yo ng 15 taon, di ba, no? Yan, kagaya ni Idol, 6 na taon. Kaya, nagtatanong si Lods. So, yun lang ang sagot ko sa Lods. Yung sinabi ko, yun lang yung gawin mo, ano yan. Ngayon, kung wala kang flying gates, yun lang ang problema natin, no, Lods. Siguro, ang gawin mo, ganito. May isa pa akong solusyon dyan. Ba, sabi mo, Lods, wala akong kagaya nun sa'yo Bagay, pag kwarto kasi, kung walang kisame, delikado rin siya. Pero kung may kwarto ka, isara mo yung pinto, pakawalan mo. Ngayon, lagyan mo ng tali, Lods. Yung parang sa manok. Di ba, may tali sa paa. Para kung hulihin mo, madali. Pag nahawakan mo yung tali, mahuhuli mo na. Yun, ganun. Kung wala kang hanggang sa gumaling yung ibon, mga Lods. So yun yung kaya kong ipayo sa Lods. Sana makatulong sa'yo. Shoutout din sa Lods. Sana gumaling yung ibon mo. So yun mga Lods, siguro hanggang dito muna ang ating at abangan nyo yung yung susunod nating yun, yung binanggit ko na nung una. Susunod natin vlog. At pakiusap ko lagi mga Lods, sana huwag kayong mag-skip ng ads para patuloy tayong makakuha tayo ng pampatukaman lang kasi sa ngayon mga Lods wala pa to. Sabi nga kausap ko, 1 year pa yan pare bago ka kumita na kahit papano, pero sa ngayon wala pa. Okay mga Lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.